Ang Diyos ba ay tumahan sa anak? Ang Ama ay si Jesucristo din. So, iisa lang din sila. Maging ang Holy Ghost ay si Jesucristo rin. So, parang Trinity yan. Na ang kalagayan ng pagka-Diyos ay naging tatlo. Ang iba ay iisa lang. So, ano ba talaga ang totoo na mensahe ng ating Panginoon sa Kristo? Kasi pagdating kasi sa Godhead, ang pagkakilala ng pagka-Diyos ay tumutukoy sa ating Panginoon sa Kristo dahil sabi nila, ang Diyos ay nagkatawan tao. So ano ba talaga ang katotohanan? Kasi marami ditong nagsasabi na sa iba't ibang religious na group na yun, si Jesus Cristo, yun din ang Ama, yun din ang Anak, yun din ang Espiritu Santo. So, yun po ang topic natin sa gabing ito. At nawa ay mabuksan tayo sa mensahe ito sa tunay na aralin at biblical na turo ng ating Panginoon Kristo. Atin pong basahin ng John chapter 14 verse 10 at mababasa niyo naman po sa TV screen yung mga verse na ating bibigkasin at ito po ay ating hihimay-himayin upang natin malaman kung ano ba talaga ang kung ang Diyos ba tumahang kay Jesucristo o ay si Jesucristo din yung pala. So alamin natin ang kasulatan. So sa John chapter 14 verse 10, hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo, hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. So, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, sabi niya, sinasabi ko sa inyo, hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin. Ang Ama pala, tumatahan pala sa ating Panginoon Jesucristo. So, ang ating Panginoon Jesucristo, siya pala ang tahanan ng Diyos. Siya pala ang tahanan. Kaya nga sabi, hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Yung palang ibig sabihin ng ating Panginoon Jesucristo. Na ang tabernacle ng Diyos ay walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Siya yung tahanan na tinatawag na templo ng Diyos. So hindi nakita ng mga mananampalataya, ng ibang mananampalataya, yung hiwaga ng pagka-Diyos na nakay Kristo. Na si Jesucristo na siyang naging tahanan ng Diyos. So malinaw po ang sinasabi sa John chapter 14 verse 10 na ang Ama raw ay nasa kay Jesucristo. Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo, hindi ko sinasabi sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin. So malinaw po, ang templo ng Diyos ay walang iba kundi ang kanyang anak. So, bihikul lang ang ating Panginoon Kristo. Katotoo ang naganap sa River Jordan na tinahanan siya ng Diyos. Sa English dito, dwelling, tumahan ang Diyos. So malinaw po dito sa Scripture na sinasabi na ang Ama ay nag-become one sa anak. And
the Spirit. Okay, another verse. Sa John chapter 12, verse 48 up to 49, ito din ang sinasabi ng ating Panginoon Kristo na sa kanyang pananalita. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinasalita ay siyang sa kanya hahatol sa huling araw. So ang sino magtakwil sa salita ng ating Panginoon Kristo, ang salitang kanyang sinasabi, sabi siya, siyang sa kanya ang hahatol sa huling araw. So mabigat to, no? Kung ikaw ay kukontra sa ating Panginoon Kristo o tinatakwil mo ang kanyang salita ang siyang hahatol sa huling araw. Verse 49 ng John 12. So, 49, sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na nasa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos. So, may nagbigay ng utos. Ang nagbigay ng utos, yung Ama ng ating Panginoon Kristo, yung nagsugo sa Kanya. Kundi ang Ama na nasa akin ang nagsugo. Sinugo pala ang ating Panginoon Kristo eh. So malinaw dito, kung sinugo ang ating Panginoon Kristo, ang nagsugo, sugo ang kanyang Ama. So imposible mangyari na ang Diyos ay si Yesu Kristo din na nagkatawang tao. So ipinakikita dito, sinugo ang kanyang anak para sundin ang ating Panginoon Kristo. Para sundin ang sundin ng ating Panginoon Espiritu ang utos ng ating Amang makapangyarihan sa langit. Hindi nagsasarili ang ating Panginoon Kristo. Nagiging masunuri siya sa Diyos. So kung ano ang sinasabi sa Kanya ng ating makapangyarihan Diyos, ang Ama ng ating Panginoon Kristo, sinusunod niya. Sabi, siyang nagbigay sa akin ng utos. So, pinapatungkulan ng ating Panginoon Kristo yung nag-utos sa Kanya. Kaya sasabihin nila, hindi yung si Yesu Kristo siya rin ng Ama. Yung Ama siya din si Yesu Kristo. Ang linaw ng sinasabi dito ng pagka-Godhead. Ang linaw ng sinasabi dito kung paano ang sinugo, sinugo at nagsugo. Hindi mo po pwedeng sila na iisa lang. Ano yan? Drama lang. So malinaw ho ang sinasabi ng banal na kasulatan na sinasabi ni Yesu Kristo, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos. So malinaw, no? So dito sa mga pahayag dito ng Biblia, ng banal na kasulatan, ito yung foundation na ang ating Panginoon Kristo, the only begotten siya, na siya'y sinugo ng Diyos dito sa lupa. Siya yung sinasabing the only begotten Son. Okay, punta naman tayo sa Acts chapter 10 verse 38. Sabi dito sa Acts chapter 10 verse 38, sa makatwid bagay si Jesus na taga Nazaret, kung paanong siya'y pinahiran ng Diyos. Pag sinabing pinahiran, anointed. Pag anointed, at sinong inanoint ang ating Panginoon Kristo? So, continue. Kung paanong siya'y pinahiran ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan na naglilibot, na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling sa lahat
ng mga pinahihirapan ng dyablo sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Sumasa kanya. So, sumasa kanya pala ang Diyos noong panahon ng ating Panginoon. Diba? Sabi ni Paulo. Pag sinabing sumasa kanya, nanahan ang Diyos sa ating Panginoon Kristo. Kasi ang ating Panginoon Kristo, siya yung tabernacle o templo ng Diyos. Templo ng Espiritu Santo na tumaan sa Kanya. So malinaw ang Biblia na sinasabing ang Diyos ay sumasa Kanya. So pag sinabing sumasa Kanya, dalawa na siya. Kaya nga, Diyan nga sinasabi, I and the Father are one. I and the Father are. Pag sinabing are, plural yun, hindi singular. So dalawa siya, totoong sinasabi dito na ang Ama ay sumasa Kanya. At totoo din ang sinasabi ng ating Panginoon Kristo doon sa John chapter 10 na ang Diyos ay ang Ama ay nasa akin at ang salitang aking sinasabi sa inyo ay hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin. So malinaw ang sinasabi ng ating Panginoon Kristo na sumasa Kanya dahil ang Diyos ay tumatahan sa ating Panginoon Kristo. Yan ang tunay na Godhead. Yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, yun ang pinaka-hid kaysa sa anak. Okay. Another verse. Ito naman ay sa time ito ng baptism. Kung paano ang nagbautismo sa kanya ay si John at pinautismo niya ang ating Panginoon Kristo doon sa River Jordan. Itong bautismo ito, napakahalaga ito kay actual na indwelling, actual na tumahan sa kanya ang Diyos. So makikita dito kung paano bumaba ang Diyos, ang Espiritu ng Diyos at tumahan sa kanya. Okay. Basahin natin ang Matthew chapter 3 verse 16. At makikita naman natin sa screen, Okay. At nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig at narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumapag sa kanya. Sabi niya, nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumapag sa kanya. Mismo ang ating Panginoon Kristo. Nakita niya ang Espiritu ng yung kalapati, ang Espiritu nag-anyo ng kalapati at bumabas. Yun ang patunay ng pagbibigam one ng Spirit na mula sa Diyos na ang Espiritu niya nagbigam. Ang hindi nakita ng sangkatauhan ng mga Hudyo, yung hiwaga ng Diyos na sinasabi diyan sa Colossians chapter 1 verse 15, the image of the invisible God. So, the image of the invisible, yung Espiritu ng Diyos tumaan sa ating Panginoon Kristo. Hindi nila nakita. Ang Diyos pala, nandoon sa katauhan ng ating Panginoon Kristo. Nag-become one in the Spirit of Jesus Christ and the Spirit of God. Nag-become one. Kaya nga, the image of the invisible God. The firstborn among the brethren. So, the firstborn, siya yung image
Siya yung larawan ng pagka-Diyos ng Diyos. Diba? Sa pamagitan ng ating Panginoon Jesucristo at nung isang katunayan niya nung siya ay pinautismuhan sa River Jordan dahil bumaba ang espiritu ng tulad ng isang kalapati at bumabagsak. So malinaw po yung malinaw yung pagpapahayag ng ating Panginoon Kristo tungkol sa tunay na Godhead. Okay, tuloy tayo sa sa mensahe. Ito isa pang patunay na connection to sa baptism sa River Jordan na sinasabi sa Colossus chapter 2 verse 9. Isa itong napakadaling unawain at aywan ko kung bakit hindi maunawaan ng mga tao na mga Kristiyano daw yung pagka-Diyos. Kung paanong ang pagka-Diyos na nahayag sa ating Panginoon Kristo. So, pag binasa mo ang Colossus chapter 2 verse 9, ito po ang sinasabi. Sapagkat sa Kanya'y nanahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Yung laman ay representante yan sa katauhan ng ating Panginoon Kristo. Pag sinabing sa Kanya, tumutukoy yan sa laman, tumutukoy yan sa ating Panginoong Jesucristo. Nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Sinong kapuspusan ng pagka-Diyos na walang iba yung kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nang gumawa ng langit ug lupa na siyang tumahan sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi lang makita because it is in the Spirit. See? Hindi siya makita sapagkat ang nasa Spirit eh. You cannot see the Spirit or else you have open eyes, spiritual dimension. So, binuksan ng ating mga mata, we can discern, we can see the Spirit. So, kung tumahan sa Kanya at nanaan sa Kanya ang kapuspusan ng pagka-Diyos, ay hindi na sila iisa, dalawa na sila. Kasi nag-become one in the Spirit. Ang makikita na rin ng doon, yung laman, yung physical na katauhan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang iba, sinasabi, hindi yung ating Panginoong Jesucristo, siya rin yung Ama. Siya yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sino yung tumahan sa Kanya? So, ang linaw, pagka-Diyos na kahayagan ayon sa laman, na nahans ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa laman. So, kung nanahan, sino nanahan? Di malinaw ang Diyos. Diba? Yung tumaan sa River Jordan, walang iba yung kundi makapangyarihan Diyos na tumaan sa ating Panginoon. Kaya dapat maunawaan natin ang tunay na Godhead. Kasi kung hindi natin maunawaan ang tunay na pagka-Godhead, ang pagka-Diyos ng ating Panginoon Kristo, wala. Hindi pa natin lubos na makilala ang tunay ng ating Amang nasa langit, na siyang may-ari ng ating spirit. So malinaw na sinasabi sa banal na kasulatan na katulad ng sinasabi sa Colossus chapter 2 verse 9 na ang Diyos ay nanahan. Pag sinabi sa Kanya, nagre-representante yun sa ating Panginoon Kristo. At dito sa Colossus chapter 2 verse 9, napakalinaw talaga. Yung sinasabi, the image of the invisible God. Invisible, hindi nakikita. Nakita sa pangitan ng larawan ng ating Panginoon Kristo.
Kasi bakit? Nag-become one in the Spirit sila. So, malinaw, no? Okay. Ito, maganda ito sa English, no? 1 Timothy chapter 3, verse 15. Sabi niya, but if tarry along that thou mayest, okay, wait. 1 Timothy chapter 3, verse 15 up to 16. But if I tarry long that thou mayest know how to ought to behave himself in the house of God, which is the church of the living God. Pag sinabi yung which is the church of the living God, yung iglesia ng Diyos, sino yung iglesia ng Diyos? Ng kanyang tahanan. Sabi niya, the pillar of ground of the truth. Sino yun yung pillar of ground of the truth? Hindi ang ating Panginoon Kristo. Dito sa verse 16, mas malinaw. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Ang Diyos ay naumahan sa laman. At yung laman na yun, ang nagrepresente ay kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Sabi niya, justified in the Spirit, sent of angels. Ba? Nakita ng mga anghel, preach into the Gentile na nangangaral sa mga hintil, believe on in the word, receive up to the glory of God. Tumanggap siya. Receive up to into the glory of God. So if you are doing a ministry to follow God, nakakatanggap ka sa mata ng Diyos sa paningin niya ng glory. Nakatulad sa ating Panginoon Kristo, nung siya ay gumaganap at sumusunod sa ating Diyos na makapangyarihan, he received up to God. Nakakatanggap siya ng glory. Kaluwalhatian na mumula sa ating Diyos ng lumikha ng langit. Kaya nga sabi, the Church of the Living God, ibig sabihin the Church of the Living God, ang ating Panginoon Kristo, siya yung perfect tabernacle of God. Because God willed it to Jesus Christ. Because Jesus Christ is the temple of God. Kaya nga sinabi, without controversy, great is the mystery of godliness. Because why? God was manifest in the flesh. And that is very clear in Godhead. If you did not understand the Godhead, you cannot understand the real true God, the great eternal God. Diba? So, napakahalaga ho na malaman natin. Kaya kung babasahin mo sa Ephesians chapter 4, maybe 13 na tao, sabi niya, until fullness of the knowledge of the Son of God. Until the fullness of the knowledge of the Son of God. Kung ang unawa ng ating Panginoong Kristo ay magkaparehas na ng unawa ng mga misero, they will be receive a perfect knowledge of the Son of God na katulad ng nalaman ng ating Panginoong Kristo tungkol sa Diyos na makapangyarihan. And that is perfect knowledge about Godhead tungkol sa pagka-Diyos, tungkol sa ating Diyos na makapangyarihan. Ito nga napakahalaga, no? Na matukoy natin na ang Diyos ay tumahan sa ating Panginoong Jesucristo. Kapag hindi natin nakita yung great mystery of godliness, wala. Susunod-sunod lang tayo sa pagkadaya ng mga religious organization. Yung hiwaga ng pagka-Diyos,
Kaya nga sinabi, si Kristo ang panganay sa mga nalalaki. Ibig sabihin, kung panganay si ang ating Panginoon Kristo, may mga kapatid siya. At kung may mga kapatid siya, may ama, mayroon silang ama. At ang ama niya, walang iba, kundi yung nasa langit. Nang lumikha ng lahat ng bagay. The eternal God, the eternal Spirit. See? Nakita niyo ba? So, napaka-importante po sa bawat mananampalataya na makita nila ang totoong Diyos at makilala nila ang tunay na Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi kung hindi mo makita ang tunay ng pagka-Diyos at ng Panginoon ni Jesucristo na Ama ng ating Panginoong Jesucristo, hindi fullness yung knowledge mo na katulad ng kalaman ng anak. We have the fathers in heaven. We have the Father of the Spirit. That our spirit is came from God. And we have a Father of the Spirit. Kung tayo ang templo o tabernakulo ng Diyos, o ang Diyos ay isa na nasa atin. Kaya nga tulad sinasabi, hindi mo ba nalalaman, sabi sa Corinthians chapter 6 verse 19, na ang katawan mo ay templo ng Diyos. Ibig sabihin, kung ang katawan natin ay templo ng Diyos, ang unang templo na tinahanan ng Diyos ay walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Kaya totoo ang sinasabi sa John chapter 14 verse 10, God willed, and Colossians willed the fullness of God. Fullness of God. So that is the real, perfect knowledge about God. The attribute of God, yung attribute, yung katangian ng Diyos ay nakikita sa katangian ng ating Panginoon Kristo. Because Jesus Christ is the perfect example, being a Son of God, nandito siya sa lupa. Kaya napakahalaga ho sa bawat mananampalataya na makita mo, makilala mo ang tunay ng pagka-Diyos at tunay ng pagka-Diyos ng ating Panginoon. Okay, God bless you. Nawa ay naunawaan ang mensahe sa gabi nito. Salamat po.